1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. Syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga at sana lahat kayo ay happy talaga. Charot! So, yon. So, syempre marami akong hatid na chika. Pero bago ako chumika, gusto ko muna magpasalamat syempre sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Diyos ko Lord, thank you sa inyo. Diba? Saka, syempre sa mga bago nating subscribers, hello. Syempre gusto ko rin mag-shoutout kay Christine Ann Perez. Ayun, kamusta ka naman? Ayun. Pero ngayong araw na to, talagang masasabi ko, oh my gosh, sa mga chika natin ngayon, sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, yon. So, para sa una natin chika, so kanina nga naganap na ang preliminary competition ng Miss International Queen. Oo, ano daw ba ang masasabi ko sa ipinakitang performance ng ating pambato na si Ana Patricia Lorenzo. Yun. Ang masasabi ko, clap. Ang ganda, ang bongga, ang linis ng kanyang performance. Pasarela talagang masasabi ko, pinaghandaan. At kita naman ninyo kung paano kumakabog ang kanyang hair. O, di ba? So, yun. So, ang ganda ng detalye ng kanyang pasarela at yung execution kung paano niya talaga ito ipinakita sa atin. Ang masasabi ko, winner. O, di ba? So, winner sa galawan, winner sa eksena, at winner talaga ang kanyang eksena na ipinakita dito sa kompetisyon ng, syempre, Miss International Queen, di ba? At hindi lang yan, syempre, kahit sa kanyang evening gown na talagang masasabi ko, oh my gosh, very Miss Universe ang dating. At ayun nga, natuwa nga si Christine Ann Perez kasi akala niya kandidata sa Binibining Pilipinas. Charot. Hindi, maganda. Maganda yung pinakita niya talaga sa evening gown and swimwear. So parang feeling ko, malayo ang mararating ng Ana Patricia Lorenzo. Kaya sa mga nambash sa kanya, na sabing gano'n, ay hindi makakapasok yan sa semifinals. Sorry na lang kayo. Tingin ko, papasok siya sa semifinals. So, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Once na nanalo na yan dyan sa national pageant sa atin, support na lang ang ibigay natin kesa mambash pa tayo na mambash dahil lang sa ayaw natin siya. So, yun. Kaya tingnan ninyo kanina doon sa speech nga, nagparinig. Di ba? So, talagang sinabi niya sa buong mundo na parang, hello, so may mga gusto kayo, tigilan natin yan, di ba? So, yun, so good luck syempre kay Ana Patricia. Syempre, hanangad ko na sana makarating siya ng top 3, makarating hanggang sa dulo ng competition. Very natural yung pinapakita niya at parang feeling ko malakas ang laban ng Ana Patricia Lorenzo. Ipapanalo niya yan hanggat sa kaya niya, di ba? So, yun, so good luck. Let's see kung anong magiging eksena niya.
At sabi ko nga, magaling. Yan. So, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa nakakuha ng Best in Performance sa preliminary competition from USA at saka syempre kay Cuba na nanalo ng Miss Congeniality. So, tingin mo ang dalawang to ay aabot kaya sa dulo ng competition? Malakas silang pareho silang magaling. So parang feeling ko, iba yung energy na ibinibigay talaga nila sa competition at possible na maipanalo nila ang laban nila dito sa Miss Universe, sa Miss International Queen, di ba? Lalo na si USA, Diyos ko Lord, ang taas ng energy niya. Feeling ko siya ang magta-title ngayong taon na to. Kasi nga, yung kumpiyansa niya talagang 100% na buo. Tapos, bukod doon, ayun, so matalino din at palaban. Kaya nakikita ko na possible sa kanyang maibigay ito. And then, dito naman kay Miss Cuba, na short hair ang datingan, ano siya tawag dito, Michelle D. Hindi naman ako nagulat kung bakit siya ang Miss Congeniality. Kasi nga, sobrang bait. Oo. Na-interview ko yan Hindi ko lang na ilalabas pa. Pero mabait talaga siya. Ayun nga lang, mahina nga lang yung boses. Di ba? Tapos si Colombia, tinry ko yung interviewin. Naloka ako sa kanya sa sobrang hina ng boses niya. Yung, ayaw mo sabi ko na louder please, sabi niya, diba? So, ipit na ipit yung boses. So, naiintindihan ko naman. Pero, ang hirap ng ganyan. But for me, I think yes, best performance, possible na mag-title dito sa Miss International Queen ngayong taon na to. Good luck kay Miss USA. Diba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, sabing ganon. Ay nako, ito nga, sanib puwersa daw ang Peru at ang Venezuela sa kompetisyon ng Miss Universe. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay ang ganda nila. Bongga, di ba? Latina power. So, ako para sa akin, magkakaalaman niya sa Miss Universe kung makakarating na ba sila sa dulo ng competition. Yes, yung beauty nila nandiyan dyan, pack na pack. And then, ramdam ko na talagang hindi silang magpapaawat. Sa competition na to, nakita ba ninyo kung gaano sila kagaganda? Diyos ko, nakakaloka yung beauty na meron sila. Talagang lumalaban at pumapalo ng bonggang-bongga. Di magkaalaman sa Miss Universe. Di ba? Malapit na yan. Next, 2 months pa, di ba? October, November. Actually, 1 month na lang Yan na. Magsisimula ng magbakbakan yan. Kaya, antabayanan na lang natin kung anong maipapakita ng mga Latin beauty na to. Diba? Pero eto pa, Diyos ko, mas nakakaloka dahil patindi ng patindi ang labanan dahil pambato ng Guatemala. Umaarangkada na ng bonggang-bongga. So, Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty nila? Well, ang masasabi ko, very Miss Universe, di ba? So, ang ganda din at ang sexy at ang liit ng bewang. Diyos ko, parang feeling ko, isa din siya sa mga magkikipagkabugan ng todo-todo ngayong taon na to sa Miss Universe. At ang sabi ko nga, grabe, hindi pa man nagsisimula ang Miss Universe, grabe yung mga candidates. Diyos ko, Maria Atisa Manalo, lumaban ka. Nakita mo, eto simpleng picture lang, pero kung ang post-pack, di ba? Kala mo siya na ang nanalo. So, dapat ganyan energy talaga ang ibinibigay ng mga candidates na power. Iba ang datingan. So, syempre, Miss Universe ka. Kaya nga dapat mag-iingat talaga sila sa mga nilalabas nila, mga photos, video. Lalo na kung alam mo yung title mo ay talagang prestigious, di ba? So, dapat dyan sa mga part na yan, maingat ka. Hindi yung labas ka lang ng labas na parang wala lang. So, yun. So, good luck kay Guatemala at nakakaloka ang ganda na meron siya. Pero ito ang mas nakakaloka. Syempre, Atisa Manalo, sabing ganon, my team is making sure that I am my most prepared
And I am the best artista when I go to the Thailand. I go to Thailand. Well, ang masasabi ko sa kanya, good luck. Oo. So, yun. So, ayun na naman sila. May mga paganyan-ganyan na naman sila. Nakakaloka. Tapos, syempre, mag-aabang ang sambayan ng Pilipino, di ba? So, ako para sa akin, do your best. So, ipakita mo na talagang ikaw ang kadapat-dapat at ikaw ang kadapat-dapat na piliin ng maging Miss Universe. So, ngayon pa lang dapat pagandaan ninyo yun. May tiwala naman ako, naniniwala naman ako, at parang feeling ko ginagawa naman nila yung best nila. Pero sabi ko nga ako, ang team may planong ganon. But at the end of the story is the move pa rin talaga ni Atise. Yung move pa rin niya talaga ang titignan dito at kung ano ang magiging eksena niya. So malapit ko na siya makita. So sa next week, so, tingnan natin kung ano nga ba ang ganda at ano nga ba ang galawan ng isang Maria Atisa Manalo, Philippines! So, yun. So, tingnan natin. Diyos ko, Lord. I'm so excited kasi syempre, Maria Atisa Manalo to. So, yon. So, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Laos at ng Thailand. Mamasam, nakikita mo bang malakas para dito sa Miss International Queen 2025? Malakas yung presensya nila. Oo, nakikita ko na kumakabog ang beauty nila, lalo na si Laos. Iba talaga si Laos. Parang feeling ko nga, ang laki din ng chance na ito na makarating sa top 3 si Miss Laos at manalo. Or pwede din talagang mag-runners up. Ayun yung nakikita ko kay Laos. And then, yung energy niya talagang consistent at iba. Iba yung galing. Oo. Si Thailand, to be honest, medyo na-elbow siya nilaw eh. But, si Thailand naman, kung beauty ang pag-uusapan, talagang beautiful, di ba? Sabing ganun nga, beyond beauty, talagang iba ang datingan talaga. Pero, mas mataas yung kumpiyansa at yung laro talaga ni Laos. Kaya, parang feeling ko, mas aangat si Laos more than kay Thailand. Mas malayo ang mararating ni Laos more than kay Thailand. But hindi natin alam, mali mo, biglang umarangkada pala ng bonggang-bongga si Laos. Kung kanina papanoorin mo siya, pasok yung beauty niya eh. Diba? At tingnan natin kung hanggang saan ang mararating ng beauty niya dito sa kompetisyon ng Miss International Queen. Diba? Diyos ko Lord, palaban din kasi talaga at parang feeling ko hindi yan magpapahuli sa mga eksena at iba din yung datingan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, sabing ganon, Miss Globe 2025, magsisimula na ang bakbakan nila at ang kanilang coronation ay magaganap sa October 15. So, pambato ng Pilipinas na si Annabelle McDonald. Tingin mo ba, Mama Sam, papalo ba ng bonggang-bongga? I think so. Yes. Oo. Si Annabelle, papalaban yan. Bigla yan nagmamagic, kalaban ninyo. Yung sa Miss Charm nga, kung titignan mo, parang ang labo niyang makarating sa dulo ng competition. Kung titignan mo lang. Pero, kapag gumalaw na siya at umarangkada, ay iba din. So, syempre, mataas yung expectation ko kay Annabelle McDonald. So, umaasa ako na mag-perform talaga siya dito sa Miss Globe ngayong taon na to. At umaasa ako na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. May uuwi lang sa atin ang corona ng Miss Globe ngayong taon na to. Pero marami nagsasabi na kung Mama Sam, baka maging Michelle Gumabaw siya doon. Sana naman hindi. Di ba? So, yun. Si Michelle Gumabaw, so pumasok sa semifinals, pero hindi na siya nakarating hanggang sa dulo. So, I hope na sana si Annabelle McDonald ay makarating sa dulo. Sana wag siyang matulad kila Chelsea Fernandez at saka kay Michelle Gumabaw. So, parang feeling ko, baka nga makuha nito yung ano ba to, yung titulong pinakamagaling magsalita doon. Oo. So, sana naman wag. Mas gusto kong mag-top 5 pa rin ang Annabelle McDonald. So, consistent tayo na nasa second runner-up last year at yung last year. And then ngayon, sana umabot pa tayo uli
ng second runner-up or mag-title. So, nanitiwala naman ako sa galing nito ni Annabelle. And then, tignan natin, malay mo, di ba? Tayo ang mag-uwi ng titulo, di ba? Sus ko, nakakaloka, nakakakaba, nakakaaliw, ganon, nakakakilig. So, yun. So, para sa sumunod natin, chika, Filipino production team to handle Miss International 2025 beauty pageant. So, Mama Sam, anong masasabi mo dito? Parang ganyan din naman yung balita nila nung nakaraan na sila din ang mag-handle. Tapos, sabi nila may production na magaganap at may preliminary competition. Pero parang yung nakita naman natin, parang ano ba, nilay lang nila doon na ano, charot. So, yan. Anyway, siyempre dapat talaga na gumawa na sila ng paraan kung paano pa nila mapapaganda yung pageant nila. Actually, maganda naman ang pageant ng Miss International. Kulang lang talaga sa mga eksena at ganap. Ganon. And then, ayun, looking forward ako na sana magkaroon sila talaga ng production number or ng bonggang-bonggang eksena na maaaliw yung mga Filipino fans. Kasi kung gusto talaga nila na parang masuportahan sila ng mundo, dapat gumawa sila ng eksena. May budget naman ang Miss International. Hindi ko alam kung bakit yung programang binibigay nila sa atin, kulang na lang ay matulog tayo habang nanonood. Yung pwede siya ipalabas sa gabi, parang habang natutulog tayo, tapos gigising na lang tayo bukas ng umaga, announcement na ng winners. Yung mga tipong ganon, parang Miss World, di ba? So, I hope na sana maayos nila yung production nila. And then, of course, looking forward tayo kung paano sila sasabay sa mga pageant ngayon. Pero ang tanong, kailangan ba talaga gawin to ng Miss International? Parang feeling ko, development, yes. So, i-develop lang konti para, kumbaga, i-level up lang. Pero kasi yung signature kasi na Miss International, dapat manatili yun doon ng ganun di ba? So, good luck. So, yun ang masasabi ko. Sana may makita tayong bongga at may makita tayong bakbakan dyan ng todo-todo. And then, ayun. So, para sa sumunod natin, chika, tingin mo, Mama Sam, last two standing dito sa Mr. International, si Kurt Bondat at saka syempre ang pambato ng Thailand, ng Korea. So, possible, yes. Possible na mangyari yun na silang dalawa ang mag-last two standing kasi parang feeling ko silang dalawa yung malakas, silang dalawa yung pinagpipilian. And then, ayun nga, so tumitingin yung mga, so yung mga sponsor, tumitingin din sila kay Korea kasi nga, di ba, good looking, tapos, ay alam naman natin, pag tinawag na Korean, lalo na kung ganyan kagwapo, tuwan-tuwa sila. Malaki yung chance na manalo ni Korea talaga dito sa competition at ma-over, niya yung laban ni Kurt. So, I hope na sana si Kurt, di ba, na maipakita niya yung kanyang galing talaga dito sa competition. Diyos ko, kinakabahan ako. Baka gawin lang nilang first runner-up ulit si tawag dito, si Kurt, katulad ng ginawa nila kay yung si pambato natin, si Kenneth Marcelino. Oo, Diyos ko Lord. Pero parang feeling ko naman, kakayanin to ni Kurt. So, pa-impressed pa konti. Saka, kilala kasi si Kurt sa buong mundo So, parang walang hindi nakakakilala kay Kurt. And I hope na sana maka-eksena si Kurt ng bonggang-bongga. So, abangan natin yan sa freely magkakaalaman yan. Diba? So, yun! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least laman ko naman kung ano naman ang chika ninyo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.